Kasama ko si bro. Oh, hello bro. Hello. And si bro, 4 years old. Diagnosed with autism spectrum disorder level 3. So, last December 6, 2025, pina-assess namin si bro sa developmental pediatrician. Free, no? Ang DepEd dito sa Carmona. So, napaschedule siya. Thank you so much. Carmona Elementary School. Though, alam ko na naman yung magiging result that time kasi nakapansin na ako sa kanya ng mga katulad kay Kuya Argos, no, na mga red flags, no, though magkaiba sila kasi ito, yan, no, meron siyang words more on songs, mahilig siya kumanta at mahilig din siya sa mga fish, sa mga sea animals, diba Brooke? Yan. So may mga words si Brooke pero hindi conversant, ibig sabihin hindi siya yung nakikipagkwentuhan or hindi siya nagre-respond sa name niya o kaya kapag may question ka sa kanya, hindi rin. So, 2 years old, pinasok ko siya sa isang tawag dito sa kalimutan ko tuloy sa daycare center. So, yung every Friday lang yung pasok. Lahat sila doon 2 years old. Hindi naman palaging makikita mo agad yung ano niya, yung kanyang kapasidad that time kasi lahat sila baby pa. So 2, inisip ko kapag hindi siya masyado nag-participate sa school kasi hinahatid naman namin siya o ng yaya or ng daddy na feeling namin normal lang na hindi respond sa teacher kasi baby pa naman, so hindi namin finors. Tapos syempre dahil si Argus nga ay with autism and kasagsagan ng kanyang mga meltdown and tantrums ng mga panahon na yon, si Brooke naging feeling ko independent, kaya yung sarili niya, naiiwan siya minsan sa bahay with lola, hindi masyado ng tantrum, sobrang bait, and basta manood lang siya ng TV, dede, may food, kumakain din siya, may lagi sa ice cream. So, dahil tong mga ganitong bagay, hindi ko nakita kay Argus, inisip ko, that time, inisip namin mag-asawa na iba si Brooke kaysa kay Argus. And nagkaroon ako ng hope na siya yung mag-aalaga pagdating ng panahon kay Kuya. Lalo siya sasabi, ikaw mag-aalaga kay